Amen. Praise the Lord at tayo po ay darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ang pagkikinig, pag-aaral ng banal na salita ng Diyos na dadalhin sa atin na ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ng ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan ay sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, sa mga manugang na ating beloved pastor. Patuloy po natin inaalala ang mga hindi malilimutang aral na ating beloved pastor, evangelist Wildy Estrada Almeida, gayon din sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin dito po sa Olongapo City, mga kapatiran natin sa Cavite, diyan po sa dako po ng Bulacan, na marami po tayong taga-panood at nakikinig sa ating banal na programa. Kumusta na po kayo dyan, mga minamahal? At minsan pa, tayo po ay manadangin muna, mga minamahal, bago tayo dadako sa mga banal na salita ng Diyos. Iniling ko po makaisa po tayo sa panalangin. Opo, dakilat pagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig, lalo na po sa mga may sakit, may mga karamdaman. Malapang ang pagpalain mo po ang yung banal na programa. Malapang na namin sinasaway. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin pong ating pinakamamala po naman minamalkain. Di buksan muna natin na dalawang pambungad na talata dito sa Roma 7:23 at unang Timoteo 6, talatang 12. Dito po sa Roma chapter 7 verse 23. Datapat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Amen. Dito po sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 12. Sabi dito, makipagbaka ka ng mabuting magkikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksay, pamagatan po natin the battle within ourselves. Ang digmaan na nagaganap sa ating sarili. Meron palang ganun mga minamahal, meron pong nagaganap na digmaan. Meron nagaganap na war sa ating pong buhay, sa ating mga sarili. Sabi ng banal na kasulatan, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, dito'y tinawag ka at ipinayag mo ang mabuting pagpapayag sa harapan ng maraming saksi. There's a war going on, and we Christian are in it. Maminamal, meron pong nagaganap na digmaan sa atin. Kaya nga, kung iniisip natin, maminamal na panatag ang buhay natin, tayo po ay malayang nakapagtrabaho, malayang nakadadalo, malaya natin nagagawa ang gusto natin. Pero spiritually, meron pong tinatawag na spiritual battle na nagaganap sa ating pong mga sarili. Kaya gaya na sinabi ng Roma 7, talatang 23, na dapat makikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka. Nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong biyag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Ano ibig sabihin ni Apostol Pablo, maminamal? Ibig sabihin, maminamal, yung kanyang sangkap, yung kanyang katawan, maminamal, kanyang buong bahagi ng katawan nakipagbaka laban sa kautusan. At sabi, dinadala siyang biyag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na sa aking mga sangkap. Ibig sabihin, yung kasalanan po, nakikipagbaka sa ating mga sarili. Tayo po, maminamalaya, nakikipagbaka sa kasalanan. Ang bawat sangkap ng bahagi ng ating katawan, tayo po, maminamal, ay naharap sa tinatawag na spiritual battle. Kaya nga, kung matutunghayan niyo po, maminamal, sabi ng Biblia, there is a war within ourselves. Tandaan po natin, maminamal,
ang pinakamahirap na pakikipagbaka na dinadanas po natin mga Kristiyano, yung tinatawag na pakikipagbaka sa ating sarili. There's a war within ourselves. Kasi una-una nakipagbaka tayo sa sanlibutan, nakipaglaban tayo sa sanlibutan, at ang pinaka-number 1 kalaban natin si Satanas. Pero ang pinakamahirap nating kalaban, maminamahal, ay ang ating sarili. There's a war within ourselves. Sabi rito, kung mababasa nyo, Roma 7:15 hanggang 20, maminamahal, tayo po ay nakikipagbaka. Basahin po natin sa Roma 7:15 hanggang 20, nakipagbaka sa ating mga sarili. Basahin natin yung talata. Dito po sa Roma chapter 7 verse 15 up to 20. Sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapot kinakapuutan ko yaong ginagawa ko. Ngunit kung hindi ko ibig ay siyang ginagawa ko. Sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapat kung hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Amen. Yan po sabi ng banal na kasulatan, maminamahal. There is a war within ourselves. Meron pong pagbabaka, meron pong pakikipagbaka na nagaganap sa ating sarili. Amen. Kaya nga, ang pinakamahirap nating kalaban, maminamahal, yung ating sarili, lalo na hindi mo alam. Hindi mo alam, maminamahal, na pinaka-numerong kalaban mo ay yung sarili. Wala kang concern, maminamahal, sa mga spiritual na bagay. Akala mo, maminamahal, ay yung sarili mo, maminamahal, ay dadaling ka sa kabutihan. Pero kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, yung palang sarili mo, maminamahal, ang magiging number 1 kalaban mo. Lalo na kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ng Galatia Kapitulo 5, talatang 17, sabi po rito, maminamahal, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ito ay magkakalaban upang wag nating gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, yung laman, ito po ay lumalaban sa Espiritu. At ang Espiritu, maminamahal, ay nakikipaglaban sa ating laman. Ibig sabihin yung spiritual buhay natin, spiritual natin, ito po'y gustong sumunod sa kalooban ng Diyos, ngunit inaadlangan po tayo ng laman. Minsan gusto natin mag-ayuno, maminamahal, pero ayaw nila man, gusto nila man kumain tayo. Minsan gusto natin mag-overnight, gusto natin dumalo, pero ayaw ng laman, gusto ng laman magpahinga, maminamahal, ang gusto ng laman kumain ng kumain, magtulog at magpakasasa sa sanlibutan. At sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, mayroon pong tinatawag na digmaan na gaganap sa ating mga sarili. Kaya kung hindi po natin alam, maminamahal, ang tinatawag po na digmaan espiritual, hindi mo alam na kalaban mo, maminamahal, mismo yung sarili mo. Kaya nga may mga Kristiyano na hindi nila alam na kalaban nila yung sarili nila, inaayunan nila yung laman. Kahit masama ang ginagawa ng laman, inaayunan nila sapagkat wala silang alam tungkol po sa spiritual. Kasi sabi rito, maminamahal, ang sabi ng Biblia, para malaman po natin na ang ginagawa ng laman ay hindi kalooban ng Diyos, dapat alam po natin ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, magsilakad tayo sa Espiritu at wag nating gawin ang pita ng laman. Sabi rito sa Galatia 5, talatang 16 hanggang 17, magsilakad tayo ayon sa Espiritu. Ano yung paglakad sa Espiritu? Yung nagbabasa ka ng Biblia, nakikinig ka ng banal na salita ng Diyos, nagpupuri ka, nananalangin ka, dumadalo ka sa gawain. Pag hindi ganyan ang ginagawa mo, lumalakad ka sa laman. At hindi mo malalaman, maminamahal, na kakampi mo na yung laman. Pag inayunan mo na yung laman, hindi mo alam ang bagyang laman ay magdudulot ng kapahamakan. Sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay mapapahamak. Sabi ng Biblia, ang sumusunod sa kalayawan o pita ng laman, ang kanilang tatamasain ay walang hanggang kaparusahan
sa piling ng ating mahal na Panginoon, sa malayo na minamahal sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, basahin po natin ang Galatia 5:16 hanggang 17. Dito po sa Galatia chapter 5, verse 16 and 17. Sabi dito, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Amen. Amen. Unawain niyo po yan, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang laman ay nagdanasa ng laban sa Espiritu. Yes. Ibig sabihin, ang gusto niya, maminamahal, ay labanan ang banal na Espiritu. Ayaw niyang makinig ng salita ng Diyos. Ayaw niyang magpuri. Ayaw niya, maminamahal, na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang gusto niya ay yung laman, yung pong makalaman na pagnanasa. At sabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ito'y magkalaban upang huwag niyong gagawin ang mga bagay na inyong ibigin. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya kung matutunghayan nyo dito sa Colossians chapter 3 verse 9 and 10, italo natin ng 12 hanggang 14, ito po maminamahal ang mga dapat nating malaman na dapat natin sa lansangin na gawa ng mga laman. Sabi rito, maminamahal, basahin po natin Colossians, sa Colossians 3, 9 and 10, italo natin ng 12 up to 14, kaya hindi basahin natin. Dito po sa Colossus chapter 3 verse 9 and 10 tanong sa 12 hanggang 14. Huwag kayong magbulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datyang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. At kayo nagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago ng kalaman ay sa larawang niyaong lumalang sa kanya. Sa 12, magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Magtiisang kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mabagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Amen. Yan po, maminamahal, ang dapat po nating malaman upang tayo po ay magtagumpay laban sa tinatawag na laman. Para manalo po tayo sa pita ng laman, para mapagtagumpayan po natin yung ating mga sarili. Sabi ng banal na kasulatan, there's a war within ourselves. May digmaan na nagaganap sa atin. Kaya ang dapat nating gawin, maminamahal, upang magtagumpay po tayo laban sa pagnanasa ng laman, sabi magbihis tayo ng bagong pagkatao. Na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niya ang lumalang sa kanya. Magbihis kayo gaya ng hinirang ng Diyos na mga banal, minamahal, isang pusong mahabagin ng kagandang loob, kababaan, kaamuan at pagpapahinuhod. Sabi ng 13, magtiisan kayo sa isa't isa. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino may sumbong laban sa kanino man, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman inyong gawin. Sa talatang 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay ito, yung magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ito po ang dapat po nating ipamuhay para hindi na po magari yung laman. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang lumalakad sa laman ay hindi nakadulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sabi ng Galatia 5, talatang 24 hanggang 26, sabi rito, maminamahal, ang laman, ang ating laman, ito po'y ipinako na sa krus ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, pati lahat ng mga pita nito. Kaya wag na natin patatakasin, wag na natin pababayaan na umiral sa atin yung makalaman, sapagkat ang ating laman, sabi ng Biblia, ay kasamang ipinako na ng ating mahal na Panginoon sa Kristo sa krus. Pero kung paiiralin pa natin yung laman, yung pita ng laman, maminamal, muli po natin ginigising yung ating pong lumang pagkatao, yung ating laman na magdudulot sa atin ng kapamakan. Kaya sabi rito, Galatia 5:24 hanggang 26, basahin po natin ang sabi ng Biblia. Dito po sa Galatia chapter 5 verse 24 up to 26. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman
nakasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Sa 25, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. 26, at wag tayong maging mga palalo na tayo'y nangagmumungkaian sa isa't isa, nangag-iinggitan sa isa't isa. Amen. Amen. Yan po, maminamalan sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Biblia, ipinako na ng ating pinakamamahal na sa Kristo yung laman natin. Isa pala sa layunin, bakit mga minamahal na pako sa krus ang ating dakilang Diyos? Makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya niyang tumawag ng laksa-laksang mga anghel, maminamahal, para hindi matuloy na siya'y mapako sa krus. Pero, mga minamahal, pinaintulot ng ating dakilang Diyos na siya po ay mapako sa krus upang, sabi ng Biblia, ang ating masasamang pita ay kasamang mapako, maminamahal, 10 ng kahalayan nito. At sabi, kung tayo nabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay magsilakad tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, tayo ang nagmumungkahian sa isa't isa at nag-iinggitan sa isa't isa. Pag ganun, maminamahal, ay hindi natin ipinapako ang ating laman, maminamahal. Tayo po ay nabubuhay pa sa ating mga sarili. Kaya nga, hindi lamang tayo may pananagutan sa ating mga sarili. Pangalawa, meron tayong pananagutan sa ating kapwa Kristiyano. Sabi ng Biblia, how we treat our fellow Christian, defeated by Satan and sin. Meron tayong pananagutan, maminamahal, sa mga kapwa natin mananampalataya na tinatalo ng kalaban ng Diyos at ng kasalanan. Sabi, paano natin sila, mga maminamahal, tatratuhin? Sabi rito, how we treat our fellow Christian, defeated by Satan and sin. Ito po ang isa pa sa mga pananagutan natin, mga obligasyon natin bilang mga mananampalataya. Meron tayong pananagutan, meron tayong mga obligasyon sa ating kapwa mananampalataya. Ito may mababasa natin sa Roma 15, talatang 1-2, at dito sa Galatia 6, talatang 1-2. Kaya hindi basahin natin yung mga talata. Dito po sa Roma chapter 15 verse 1 and 2. Tayo ngang malalakas ay nararapat magbata ng kahinaan ng mahina. At huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay. Amen. Dito po sa Galatia chapter 6, verse 1 up to 2. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Sa 2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, isa po sa mga pananagutan natin bilang mananampalataya. Hindi lamang tayo, mga minamahal, ay nakikipagbaka sa ating sarili, ngunit ipinaglalaban din po natin ang ating mga kapwa mananampalataya, mga minamalaban sa gawa ng kalaban. Yeah. Sabi ng Biblia, tayong mga malalakas ay nararapat magbata ng kahinaan ng mahina at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Right. Meron tayong pananagutan, mga minamahal, na dapat po, sabi po rito, kung tayo po ay mga espiritual, tayo po ay may pananagutan sa mga mahinang mananampalataya. Sabi, wag tayo magbigay lugod sa ating sarili, kundi magbigay lugod tayo sa ating kapwa, sa ikabubuti at sa kanilang ikatitibay. Tayo ang gagamitin ng malapanon, paalalanan natin sila, palakasin natin sila. May mga tumalikod, mga minamahal, ibalik natin sila sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Diyos. Sa mga mahihina na nagpapabalik-balik sa kasalanan, tayo po, maminamahal, magbibigay ng kalakasan sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating mga Panginoon na tinatalo ng kanilang mga kahinaan. Sabi, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan na namang pagsuway, kayong mga nasa Espiritu ay papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan at inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa, tuparin yung gayon ang kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, may pananagutan pala tayo.
habang tayo po, maminamal ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kailangan mga minamal bahagi na ating pakikipagbaka sa kalaban ng Diyos, yung ating mga kapatid ay dapat, mga minamahal, ay meron tayong damdamin, meron po tayong concern sa kanila, mga minamahal. Sabi, kung meron mga kapatid na nasumpungan sa pagsuway, tayong mga nasa espiritu ay papanumbalakin natin ang gayon sa espiritu ng kahininan. Mga minamal, kailangan i-follow up natin sila, paalalanan natin sila, bigyan natin sila, mga minamal, na mga tinatawag na pagtulong spiritual o anumang bagay na magagawa natin. Huwag nating isipin, mga minamal, na magmamalaki po tayo sa kanila. Naisipin natin, mga minamahal, na tayo po ay mas banal kaysa sa kanila. Huwag nating isipin, mga minamahal, na tayo po ay mas matuwid kaysa sa kanila. Kasi hindi malulugod ang ating mahal na Panginoon. Sabi po rito sa Isaiah 65, verse 5, mga minamahal, sabi po rito, huwag tayong katulad ng iba, mga minamahal, na kapag mayroong mga mananampalataya na nanlalamig, may ibang mga mananampalatayang hindi nakasusunod, eh kinasusuklaman nila, pinalalayo nila. Kala mo sila'y napakabanal, mga minamahal, at ang kanilang kapatid ay masama. Sabi rito sa Isaiah 65 verse 5, basahin po natin. Dito po sa Isaiah chapter 65 verse 5, na nagsasabi, humiwalay ka, huwag kang lumapit sa akin, sapagkat ako'y lalong banal kaysa sa iyo. Ang mga ito'y usok sa aking ilong, apoy na nagliliyab buong araw. Amen. Amen. Mga minamahal, ibig sabihin yan, kung inaari natin mas banal tayo sa iba, ay nagagalit ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang usok sa ilong ng Diyos sa galit at mayroong apoy na nagniliyab buong araw. Right. Wag nating isipin na mas matuwid tayo kaysa sa iba. Sabi dito, kung mababasa nyo rin po ang Philippians chapter 2, verse 2 up to 5, wag natin isipin na tayo po'y higit na mas mabuti kaysa sa iba. Wag natin ipalagay na tayo po'y higit, mga minamal na karapat dapat kaysa sa iba. Kundi sabi ng banal na kasulatan na wag natin tignan ang bawat isa sa inyong sarili, kundi bawat isa naman sa iba't iba. Ibig sabihin, hindi lamang nakapokus ang ating pananampalataya o ang ating pagiging matuwid sa ating sarili. Dapat, maminamal, maging concern din po tayo sa ating kapwa. Magkaroon tayo ng tinatawag na burden sa kanila. Magkaroon tayo ng pasanin, paalalanan natin sila kapag sila'y nagkukulang, mga minamahal, bigyan natin sila ng mga encouraging words sa panahon, mga minamahal, na sila po ay nawawala na sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, bababasa natin Pilipos 2:2 hanggang 5, kaya hindi basahin natin. Dito sa Pilipos chapter 2 verse 2 up to 5, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mga kaisa ng pag-iisip, mga taglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. 3, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. 4, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen. Amen. Dapat, maminamal, ganun po ang naka-mindset po sa atin. Yeah. Magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng pag-iisip ng na kay Kristo Jesus din naman. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, namatay siya sa kasalanan, hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ang ating mahal na Panginoon ay walang kasalanan. Yeah. Siya'y nabayubay sa krus, siya'y napako sa krus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng sangkatauhan, sa kasalanan ng buong tao sa sanlibutan. Kaya sabi rito, magkaroon tayo ng pag-isip na ito'y kay Kristo Jesus din naman. Ibig sabihin, maminamal, dapat magkaroon tayo ng concern sa kapwa. Sabi, wag niyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo tungkol, kundi sa kababaan ng pag-isip, ipalagay ang bawat isa na lalong mabuti sa kanyang sarili. Wag nating ipalagay na mas matuwid tayo kaysa sa iba.
kundi ipalagay natin na mas mabuti ang ibang tao kaysa sa atin. Huwag tayong magkaroon ng tinatawag na judgmental. Huwag tayong magkaroon ng tinatawag po, maminamal na pagmamalaki sa ating sarili na palagay natin na mas mabuti tayo kaysa sa iba. At sabi, huwag tignan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Huwag hindi lamang tayo mga minamahal nakapokus sa ating sarili, kundi bigyan din natin mga minamahal ng tinatawag po mga minamahal na pansin ang ating kapwa. Mga minamahal, bigyan din natin sila ng pagpapalaga katulad ng pagpapalaga natin sa ating mga sarili. Sabi ng Biblia, magkaroon tayo ng pag-isip na katulad ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na ang inisip niya ay ang kaligtasan ng mga tao, hindi sa kaligtasan niya, mga minamahal. Siya'y nabayubay sa krus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan natin, sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya sabi ng Biblia, kung ganito ang ating pananaw, hindi tayo nag-iisip ng kapakanan ng ating kapwa. Sabi, kaya kayong nag-aakalang nakatayo, mag-ingat tayo, baka tayo mabuwal. Pag ganun ang prinsipyo natin, na inisip natin na mas matuwid tayo kaysa sa iba, at wala tayong ibang iniisip kundi ang ating sarili, balang araw, maminamahal. At tayo rin po'y mabubuwal. Sabi, ikaw na nag-aakalang nakatayo, ay mag-ingat, baka ikaw naman ang mabuwal. Marami akong kilalang mga mananampalataya na ganun. Masyado silang judgmental, masyado silang maminamahal, mapagusga, pero dumating ang punto, ngayon sila naman, mga minamahal, ay bumagsak. Sila ngayon ang hindi makabalik. Bakit? Kasi hindi nila sinusunod yung sinasabi ng banal na kasulatan. Mga minamahal, ang buhay natin ay talagang parang ano yan. Minsan nasa ibabaw, parang gulong yan. Minsan tayo nasa ibabaw, minsan tayo nasa ilalim. Pero kung tayo po'y nasa ibabaw at tumutulong sa mga nasa ilalim, darating ang araw, maminamahal, tayo naman ang nasa ilalim. Yung mga natulungan natin noon, na nasa ilalim noon at natulungan natin, sila naman ay lalagay sa ibabaw, tayo naman nasa ilalim ang matutulungan nila pagdating ng araw. Kaya tandaan po natin yan, ganyan po ang paglalaban na nagaganap sa ating mga sarili. Kaya nga, paano natin sabi, how we defeat Satan in ourselves? Paano natin matatalo sa Satanas, pati yung ating sarili? Ang ating sarili, maminamahal, tandaan po natin, ito po ang pinakamahirap nating kalaban. Si Satanas, pwede pa nating talunin. Ang sanlibutan ay pwede nating talunin, pero maminamahal, ang ating sarili minsan, inaayunan po natin, akala natin, yung sarili natin ay kakampi natin, pero katulad na nabasa natin sa Roma 7:15 hanggang 20, ang sarili natin ang pinakamortal nating kaaway. Ang pinakamahirap nating kaaway. Sa tatlong ating kaaway, maminamahal, ang sanlibutan, si Satanas, at ang ating sarili, ang pinakamahirap nating kalaban ay ang ating mga sarili. Kaya nga, how we defeat Satan and ourselves. Paano natin matatalo ang ating sarili at matatalo ang kalaban ng Diyos? Unang-una, sabi ng Biblia, unang Korinto 9:26 hanggang 27, sabi, discipline ourselves. Disiplinahin natin ang ating sarili. Basahin po natin. Dito po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26 up to 27. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amen. Yan po, maminamahal, unang paraan, discipline ourselves. Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag tayong makipagsapalaran. Huwag tayong mag-alatsamba, yung gaya ng sumusuntok ng hangin, yung nagbabaliwala. Kundi sabi ng banal na kasulatan, supilin natin ang ating sarili. Hinahampas ni Apostol Pablo ang kanyang sarili upang mga minamahal, siya po'y magtagumpay. Baka sa pagkapangaral niya sa iba, siya rin naman ay takwil. Yan po ang unang paraan upang matalo natin ang ating sarili at ang kalaban ng Diyos. Sabi, discipline ourselves. Pangalawa, mga minamahal, prayer all night. Dapat meron kang bahagi ng nag-o-overnight ka, nagpupuyat ka. Pag hindi ka nagpupuyat, mga minamahal, pag hindi ka nag-o-overnight, matatalo ka ng kalaban. Sabi na Mateo 26, talatang 41, isa sa paraan para magtagumpay tayo sa dyablo ay ang tinatawag na pagpupuyat. Sabi rito, Mateo 26, 41. Dito po sa Mateo chapter 26, verse 41.
Mateo 26:41, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Kaya meron tayong overnight prayer, maminamahal. Kami po, meron po kaming overnight, meron kaming pagpupuyat kapag araw po ng linggo. Madaling araw pa lang, maminamahal, bumabangon na kami, nagpupuri po kami para sa banal na gawain ng araw ng linggo. At meron po kami magdamagang panalangin simula po ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga ng Sabado. Yan po yung pagpupuyat, panalangin. Upang tayo po, maminamahal, ay magtagumpay laban sa ating mga sarili at laban sa kalaban ng Diyos. At pangatlo, sabi ng Biblia, prayer and fasting. Kailangan mag-ayuno ka. Maminamahal, hindi pwedeng hindi tayo nag-aayuno. Sabi rito sa Colossians chapter 3 verse 5 and 6, fasting and prayer. Dito po sa Colossus chapter 3 verse 5 and 6. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan nang sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumian, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na siya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Amen. Ito pong mga binabanggit dito, maminamahal, yung pagpatay, papatayin natin ang bawat sangkap ng katawan sa ibabaw ng lupa, pakikapid, karumian, masamang pita. Ito pong mga bagay na ito ay pag-aayuno po ang kailangan. Fasting and prayer. Para mapagtagumpayan natin, maminamahal, matalo po natin ang tinatawag na sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa sa pamagitan ng pag-aayuno, maminamahal, sabi ng Banal na Akslatan, fasting and prayer. At sabi pa ng Galatians 5:16, yung lumakad po tayo sa Espiritu. Walk in the Spirit that should not fulfill the lust of the flesh. Imbis na tayo po nanonood ng TV, tayo po'y magpuri. Imbis na tayo po, mga minamahal, ay nandun sa pamamasyal, nandun po tayo, mga minamahal, sa kalayawan ng sanlibutan, humayo po tayo, mangaral po tayo ng salita ng Diyos, mag-follow up po tayo, o tayo po, mga minamahal, ay pumunta sa ating mga kakilala, mga kaibigan, ibahagi natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang walk in the Spirit. Lumakad tayo sa Espiritu. Imbis na tayo po, maminamahal, ay doon sa kalayawan ng sanlibutan, na mamasyal, ang gawin po natin, humayo po tayo, magpunta tayo sa mga kakilala natin, mga kaibigan natin, mga minamahal, ibahagi natin ang banal na salita ng Diyos. At imbis na tayo po, maminamahal, doon sa bahay natutulog, gawin natin, magpuyat po tayo, dumalo tayo sa overnight prayer. At ang sabi pa ng Banal na Akslatan, maminamahal, striving against sin. Labanan natin lahat ng masama, lahat ng kasalanan, lahat ng pita ng laman. Labanan po natin, sabi ng Biblia sa Hebrews 12 verse 4, striving against sin. Basahin po natin ang talatang ito. Dito sa Hebreo chapter 12 verse 4. Hebreo 12:4, hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nagkikipag-away laban sa kasalanan. Amen. Na makipag-away laban sa kasalanan, striving against sin. Hindi pa tayo nakipaglaban na hanggang sa mabububo ang dugo. May mga mananampalatayang hindi pa nila naranasan na makipaglaban, maminamahal, na lumalabas ang kalang dugo, maminamahal, para makipaglaban sa kasalanan. Pero kung hindi pa natin nagagawa yan, gawin natin para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. At ang pangako ng Diyos, sabi ng Biblia, we are more than conqueror in Christ Jesus. Sabi ng Roma 8:37, tayo po ay mananagumpay, pagtatagumpayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia sa Roma 8:37, we are more than conquerors in Christ Jesus. Sa pamagitan ng umibig sa atin, ang ating mahal na Panginoon Kristo, tayo pa ay higit sa mga magtatagumpay. We are more than conqueror. At sa Satanas, sabi ng uling talata, Roma 16 talatang 20, si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa kung tayo po, maminamahal, ay susundin po natin ito pong mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Basahin natin uling talata, Roma 16:20. Dito po sa Roma chapter 16 verse 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Amen.
Si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan. Dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng ating mga paa. Sayang po ang pangako ng ating pinakamamalapang kapag sinunod po natin ang paraan upang tayo po ay magtagumpay. Unang-una sa dyablo, pangalawa sa sanlibutan, at pangatlo, mapagtagumpayan po natin ang ating mga sarili. Kaya sa gabing ito, habang napapakinggan po natin